Oh, ayan. Di natin simulan. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi namin kayo iiwan hanggat hindi kayo nakakabangon. Punyeta ka. Anong hindi mo kami iiwan? Gusto na nga namin lumayas ka. Gusto nga namin walis ka na eh. Gusto nga namin, ano ka na, umuwi ka na sa probinsya nyo, wag ka nang bumalik. Gusto nga namin, pumunta ka na sa Mars. Oo, kasi nagpapadala na ng unggoy dun. Oo, pinahinto nila yung pagdadala ng unggoy, kaya si Jay Guevara hindi nakasama. Pero ngayon, nagpapadala na sila ulit, mauna ka na kay Jay Guevara. Oo, nagpapadala na sila ng unggoy ulit sa Mars, kaya dapat ipadala nyo na to eh. Oo, kailangan daw mauna yung mga tanga na magpunta ron. Kaya kailangan ano nyo na to, palipad nyo na to kay Elon Musk. Pero hindi namin kayo iiwan hanggat di kayo nakakabangon. Nawawala ka na naman nga eh. O bumagyo na nga dito sa may Central Luzon eh, hanggang Northern Luzon, hindi ka na naman makita eh. Para nag-offset ka eh. Nag-offset nga yata siya kasi nasa Cebu eh. Nasa Cebu siya nung mga nakaraang araw. Weekend yan. Dapat pag weekend wala to eh. Hindi ba? Ito yung presidente na tuwing weekend hindi mo matagpuan eh. O since nagtrabaho siya nung weekend, palakad-lakad siya sa Cebu, wala namang gusto lumapit sa kanya. Inumin niya pa tayo ng tubig baha, buwisit na yan. So ngayon, hindi daw niya tayo iiwan. Sir, yun nga yung gusto na yung mangyari. Ano ka ba naman? Tigas naman ang ulo mo. Nagrarally ng mga tao para lumayas ka eh, tapos hindi mo kami iiwan. Oh, alam mo, sabi ko nga sa inyo, mawawala lang tong malas sa Pilipinas pag nawala na tong ano na to eh, itong may balat sa puwet na to eh. Yung mukha nito, malas talaga eh. Ito yung tao na pag nakita mo, swerte ka naman sa tong its, matatalo ka. Oo, haka na naman ng ha eh. Oh, malas tong tao na to, sweetik to eh. Ito yung ang ganda-ganda ng araw mo, paglabas mo ng bahay, pag nakita mo, putsang ina, magtatai ka. Kung di ka magtatai, madudulas ka. Dahil may balat talaga sa puwet to. Itong pamilyang ito, itong pamilyang mga Marcos na ito, kapag sabi ko nga sa inyo, di ba, kung merong King Midas na lahat ng hawakan niya, nagiging ginto, ito lahat ng hawakan ito nasisira eh. 2 presidente na, mga bossing, ang naging presidente dyan sa Ilocos Norte. Yung Ilocos Norte, isang kahig, isang tuka pa rin. Oh. Sabi nga ni Chavit Singson eh, mas mayaman pa yung Ilocos Sur na wala man naging presidente dyan sa Ilocos Sur kaysa dyan sa Ilocos Norte na ilan na naging senador, ilan na naging presidente, pero ganun pa rin. Oo, so hindi daw niya tayo iiwan. Papayag ba kayo na hindi niya tayo iwan? Huwag naman, sir. Oo, gusto nga namin 2028 na ngayon para lumayas ka na eh. Sabi ko nga eh, hanggat hindi ka umaalis, hindi matatapos ng problema ng Pilipinas eh. Oh, dahil wala mang ano talaga ito, wala naman talagang alam ito. So, sir, mali po yung inyong sinasabi, ha? Oo, iwanan mo na kami. Okay lang, di ba? Nag-a-abroad ka naman paminsan, pwede ka nang bumalik na sa 2029, ganun. Kaya na namin. Ganun din naman. Hindi na naman matagpuan to. Oo, hindi na naman matagpuan kung sino-sino naman spokesperson niya. Ngayong bagyo, Diyos ko po. Asan ka ba? Umuwi ka ba sa probinsya nyo? Saan? Sa Ilocos Norte? Bati na ngayon ng bagyo to ha. Oo, so ayan, si BBM hindi daw tayo iiwan. Ito yung mga sweetik sa ano natin eh, sa bayang Pilipinas eh. Kaya nga ito, mga bossing, ayan oh. Oh, sineselebrate natin actually kahapon itong anibersaryo, pang 7 years anniversary na ng mga kaso na nasintensyahan itong nanay niya na kawatan. Ayan o, 7 counts of plunder. Imagine. 7 bilang ng pandarambong sa bayang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, swerte tayo sa mga Marcos. Diyos ko naman, yung tatay, plunderer, human rights violator, kawatan, yung nanay, kawatan din. Hindi mo ba? Alangan sabihin yung hindi totoo yan. Ayan o, Sandigan Bayan o, ang nagsintensya na nagnakaw yan. Ewan ko, ba't hindi nakulong yan eh? Piyansado yata. O, kasi meron silang apila sa Supreme Court na hanggang ngayon hindi pa umaandar. Baka, ewan ko kung masisingil pa natin itong mga to. Pangako ng pangako ito eh.
na ano sila na sila ay magbabalik ng ginto at pera ng taong bayan. Sabi nga nila pag nanalong presidente si Bongbong, isosoli daw nila o babayaran nila utang ng Pilipinas. Putang ina niyan, babayaran utang ng Pilipinas, lalo nga lumaki utang ng Pilipinas nung naging presidente si Bongbong Naging presidente si Bongbong, hindi na nga tayo nakaraos Maharlika Investment Fund, putang ina niyan, wala na. Yung mga gintong binenta diyan sa Central Bank, wala na. Bangko Sentral ng Pilipinas, wala na. Yung PhilHealth, kinatkong 89 billion yata yung kinatkong, 60 billion lang yung ibabalik, hindi pa yata ginagawa. Tapos eto na naman, dinoble yung budget nung 2025 budget, dinoble. Dating 3 point something o to 4 trillion lang yung budget, ginawang 7 trillion. Kulang-kulang 7 trillion, 6 point something, close to 7 trillion yung budget. Wala namang proyekto. Oo, antindi. Wala nang build program, putang ina. Ghost project pa. Hayop talaga, no? At sandamukal, kaliwat kanan na nakikita natin, pandarambong. Imagine, si Martin Romualdez, parang lumalabas, mas mayaman pa si Martin Romualdez kay Henry C. Tsaka sa mga bilyar, bilyar ang pinakamayaman sa Pilipinas, pero lumalabas, according sa abogado ni Zaldico, si Zaldico daw ang pinakamayaman sa Pilipinas. Kasi mas mayaman siya kay bilyar. Putang ina, mas mayaman siya kay bilyar. Mas ibig sabihin si Zaldico pinakamayaman. Paano nangyari yun? Sa tagal-tagal na panahon, maliit pa ako, ang naririnig kong mga pangalan, Zubel de Ayala, diba? Gokong Wei, Tan, Si, Bilyar, Tangkatchong. Di ba yung mga narinig natin, mga mayayaman? Putya, wala tayong narinig na Zaldico kahit kailan. Saan nang galing yung yaman nitong hinayupak na ito? Hindi nakahukay ba ng Golden Buddha to? So ayan. Si Pangulong Duterte ang ipinakulong. Itong mga salot sa lipunan na may mga kaso ng pandarambong, ayan. Untouchable ang mga hudas. Di ba? So ganyan ang problema ng ating bayan ngayon. Diyos ko po, ito pa isa nakita natin ito pa isang nakita natin sumakit ang ulo ko. Sabi ni Magalong, ngayon nandito na ako sa politics. Ngayon ko lang nalaman na konti lang pala ang politiko na talagang sincere. Kailan niya ba sinabi to? Karamihan sa politiko na tumakbo ay dahil doon sa acronym na MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang naman talaga ang incentive nila. Pero wala siyang pinapangalanan, puro lang siya parinig. Alam na namin yan, na mga magnanakaw kayong mga politiko. Oo, pero ang hilig mong mag-sensational, ang hilig mong sumalsal. Tumalsik pa yung laway ko, walang hiya na yan, Oo. Ang hilig mong sumalsal ng mga issue, wala ka namang binibitawan ng mga mabibigat. Ang sinabi mo lang, Zaldico. Sinabi mo lang, Romualdez. Pero wala na dun, wala na. Si Bongbong Marcos, hindi mo na dinadamay. Alam naman natin, Magalong, na kung may magnanakaw, merong pinuno yung magnanakaw. So, hindi mo naman sinasabi na ang pinuno ni Zaldico si Romualdez, hindi ba? O bakit hindi mo tinutukoy kung sino yung pinuno ni Romualdez? Tapos ang arte-arte, puro ka-ikan. Mas ka pa mas maarte ka pa sa maarte. O sinasabi niya na si daw na nag-resign na siya sa ICI, kesyo ganito, kesyo ganyan. Noong nakaraan naman nandoon sa Davao kasama ni Vince ni Secretary Vince ng DPWH, tapos nag-i-inspection sa Davao. Wala naman sa Davao problema. Pinagtatanggol nga ng Davao yung probinsya nila. Nagtatanong nga sila sa mga tao, wala silang makitang nagre-reklamo Tapos ang sinasabi nitong gunggong na ito, na may mga sumbong daw sa Davao. Ilan? Ilan yung sumbong sa Davao? Ilan yung sumbong sa Ilocos Norte? Ilan yung sumbong sa Bulacan? Bakit kayo nasa Davao nag-check ng mga flood control project? Ang daming vlogger sa Davao na ipinapakita nila dito sa Davao. Ganito kakakapal ang mga bakal. May mga ganun Mayroon ba kayong mga vlog pinapakita na yung mga proyekto sa Ilocos Norte matitibay? Hindi ba? Nakakatuwa nga yung mga Facebook Reels ng mga construction worker mismo ng DPWH dyan sa Davao. Pinakikita, ganito ang kakapal, ang
flood control namin, ganito kalalaki yung mga bakal, ganito. Pinapakita nila kung anong klaseng proyekto yung ginagawa nila sa Davao, tapos sasabihin mo marami nagsusumbong. Tinanong siya ni Karen Davila sabi ni Karen Davila sa kanya, bakit hindi sana mag-set kayo ng example, ng magandang example, sana ang inuna nyo, probinsya nyo, ikaw, probinsya mo. O kaya inuna nyo yung probinsya ng presidente natin para talagang malaman natin kung magnanakaw ba sila o hindi. Ang sabi niya, marami kasi nagsusumbong sa Ilocos Norte, sa Davao, may nagsusumbong pala sa Ilocos Norte. Sinasabi na nga ni Chavit Singson, binigay na sa inyo ni Chavit Singson kung saan yung mga proyekto na mga palpak hindi nyo papuntahan. Inuna nyo pa yung Davao. Walang nakita nyo sa Davao. Pumutol kayo ng mga ganyang kalalaking net. Ano pa yung mga nakita nyo sa Davao? Mayroong part ng mga project na medyo damage na. Yun lang yung mga nakita nyo. May ghost project dyan? Wala. May substandard na proyekto dyan? Wala. So nagsayang lang kayo ng oras. Ano na nangyari? Hindi ba wala? Pero okay lang din yan para sakaling may matutunan kayo, makita ninyo yung mga proyekto ron at least alam ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa mga proyekto, hindi yung puro kayo papogi. Bilib na bilib pa naman ako sa iyo nun. Pero nung nakita kita na nag-iimbestiga sa Davao, alam mo, okay lang sa akin kung halimbawa hindi ka na sumama doon sa Davao, hindi na ako sasama dyan. Kayo na mag-imbestiga. Pero para sumama pa ako dyan para mag-imbestiga, alam ko naman okay yung Davao Hindi ba? Sasama na lang ako sa susunod na probinsya na pupuntahan ninyo. Pero yung pupunta ka sa Davao, na alam mo naman for a fact na wala naman talagang mga taga-gobyernong kawatan dyan sa Davao. Mantakin mo si Inday Sara umalis ng Davao, walang utang. Walang utang. Saan ka makakita ng ganyan? Di ba mayor to ng Baguio? Ano pa nagagawa sa Baguio nito? Pasyal ng pasyal din to. Magagalit na naman si Libayan yan. Kasi biyenan niya yan Ito, hindi akin lang Huwag kang magagalit Attorney Libayan. Alam ko naman na magkakasama na tayo ngayon sa sa pagbati ko sa gobyerno, pero sabihan mo tong biyenan mo. Ano ba talaga? Hindi ba? Ano ba talagang gusto niya sa buhay? Binastos na siya ng ICI. Pinaiimbestigahan pa nga siya. Pinapa-check yung background check siya. Tapos nandiyan pa siya. Diyos ko po, hindi ko alam kung anong laro nito ni Magalong. Anong plano nito sa buhay.